May aligasyon ng mga malawakang katiwalian sa pondo ng bayan, partikular sa tinatawag na Unprogrammed Appropriation o UA. Mga pondong hindi nakatalaga na tiyak na proyekto sa simula pa lamang ng budget. So ito yung mga unprogram, ito yung parang mga emergency o yung mga nakatabi lang na pondo. So, sinabi ng artikulo na ginamit umano ang UA o ang program bilang paraan para makalikha ng slush funds o discretionary funds, maiwasan ang masuring pagsusuri ng publiko. So maibalik umano ang sistema ng pork barrel na ipinagbawal ng korte noong 2013. O ito yung ang program appropriation, ito yung pork barrel noon, 'di ba? Na huling-huli natin 'yan, nakita na nga natin 'yan. At ito pa ang Korte Suprema mismo ang nagbawal na 'yan. Naglabas sila niyan. Oh. Ano ang unprogrammed appropriation? Ito ay ang mga standby funds na tinatawag. Ito yung maaari lang ilabas kapag may trigger tulad ng sobrang koleksyon ng kita ng gobyerno, pumasok na loan proceeds. O layunin, sana ito ay para sa emergency foreign assistance project infrastructure gap. So ito yung mga pondo na parang kailangan ng mabilisan. O, hindi na kailangan i-liquidate, yung parang ganun eh. Hindi ako familiar sa proseso na yan, pero parang ganun ang nakikita ko o ganun ang pagkaka-explain, pagkakaintindi ko dito. Yung parang mabilisan na kailangan ng pera na gagawin. 'Di ba? For example, bagyo. Yan. 'Di ba? Pag bumabagyo, parang diyan I think diyan kumukuha ng pera para ipamigay relief good, pang bigay dun sa mga tao, 'di ba? Medical assistance. Yan ang diyan kumukuha ng pera. Pero ayon sa akusasyon, ginamit umano ito para pondohan ang ghost o hindi totoong flood control project, substandard na mga proyekto, mga overpricing at kickback scheme. So, yung unprogram na dapat pang emergency foreign assistance project infrastructure gap napunta dun sa mga bulsa ng mga tarantado, 'di ba? Ghost project. So, at yung tinawag na ghost project, ibig sabihin may proyekto pero hindi mo nakikita. Ghost. Yan, dyan daw napupunta yung unprogram. So, sino mga nakinabang niyan? Yung mga contractors, yung mga kongresista, di ba? O, substandard na mga proyekto. Magpapagawa sila ng project pero hindi full, kumbaga, mumurahin yung binili nilang project o yung binili nilang mga materyales. So, substandard. Imbes na ang babayaran, for example, maliit na halaga. Example natin, 1 million. So 1 million yung tinipid nila, ginawa nilang 500,000. Yung 500,000, meron pinakitang proyekto, pero substandard 'yon. Ibig sabihin, madali siyang masira. Ang mangyayari, yung 500 na hindi nagamit doon sa pondo na 'yon, tatabi na nila sa kanila na 'yon, 'di ba? Tapos pag na alam ko may pondo pa 'yan para sa mga repair. Meron niyang I think every year magkakaroon niya ng pondo para dun sa mga repair nung ano. So repair na lang sila ng repair tapos kickback na lang sila ng kickback, kuha na lang sila ng kuha. So siguro tipid ulit dun sa repairs, 'di ba? Dahil nga substandard, maraming repairs. So kikita sila ng kikita every year kung may mga repairs. O next, ito yung malupit. Overpricing at kickback scheme. So ito yung tinatawag nilang 25% na kickback na kukuha ng ni Romualdez at ni Bongbong Marcos. Yan yung mga mali-maletang sinasabi ni pangalan nga no? Basta yun, kalimutan ko na. So overpricing. Halimbawa, ang pondo lang ng project na yon is 500,000, gagawin nilang 1.2. So yung sobra doon is kanila na. 'Di ba? Ganyan ang style nila. Pero ang di-declare nila doon ay 1.2. Pero ang totoo is lang 500,000. So tubo sila ng malaki. Imbis na yung pera na yon napupunta doon sa ibang project na mga pangangailangan, wala na. Overpricing. Example, yung sa paggawa ng mga building sa DepEd, 'di ba? Ang hinihingi ni BP Sara, kung hindi ako nagkakamali, 5 billion. Ngayon, hindi sila nakakuha kasi may kumausap kay BP Sara na magkano yung kanila dyan, magkano yung sa amin dyan sa 5 billion. Sabi ni BP Sara, ay hindi, para to sa hindi pwedeng bawasan yan. Ngayon, ang ginawa nila para makakickback sila doon sa proyekto ng DepEd, nagpatong sila ng another 10 billion.
naging 15 billion. Yung 10 billion na yun, walang kinalaman si VP Sara doon at sa DepEd. So, ang nag-gastos lang sa DepEd ay 5 billion. Ayun na nga request. Pero dahil sa katakawan ng mga tarantado na to, ginawa nilang 15 billion para makakuha sila dahil nga hindi sila makakickback doon sa ano eh. Hindi sila makakurot doon sa 5 billion na gusto ni VP Sara eh. O, edi gumawa sila ng paraan para mas tumaas. Okay? Ano ang floodgate scandal? Ito ay tinatawag ito ang tawag sa umano'y anomalya sa daang bilyong pisong flood control project sa ilalim ng Department of Public Works and Highway DPWH. Sinasabing maraming proyekto ang hindi makita sa aktwal. Kulang ang kalidad o sobra ang presyo. Ito, 'di ba? Under Bongbong Marcos nangyari ang lahat ng katarantaduhan nito, 'di ba? Hawak-hawak niya lahat 'yan. Sa kanya umikot yung mga kakupalan na nangyari dito sa bansa, 'di ba? Oh, tapos meron pang project yung pinuntahan niya sa Bulacan. Parang set up talaga yun eh, yung style niya na yun eh. Pinuntahan niya yung project sa Bulacan, wala nakitang flood control project diyan. Bakit hinayaan mo? Tapos bayad, fully paid yung at sinabi tapos yung proyekto diyan sa Bulacan. Pero under mo dapat meron kang tao na mag-iikot dyan para alamin kung talagang may nangyayaring proyekto. Dahil alam mo, Bongbong Marcos, ikaw ang nagyabang ng flood control project. Kaya yan na isip ng mga tao, meron pala ha. Putang ina, dahil sa kasinungalingan mo, pinatunayan ng langit yan ninyo. At dyan ang yung flood control project na yan. Putang ina, napansin nyo, ulan ng ulan ng mga panahon na yon. Yung pinagyabang nila yung 5,500 flood control project. Ulan ng ulan. At putya nagbaha. Anong palusot nila? Bilangga ng gago. Okay? Okay, ito. Anong koneksyon ng DBM ni dating Amena Pangandaman? Bilang dating pinuno ng Department of Budget and Management, DBM, si Pangandaman ang nag-aproba ng paglabas ng pondo. Nagse-certify kung na pera, namamahala. So, siya lahat yan. Under niya yan, yung mga katarantaduhan na yan. O, siya lahat. Siya ang mag-a-aproba kung may pondo, paglabas ng pondo, siya mag-certify ng pera, kung tama ba yan. O, ayon sa kritisismo, sorry. Talaga pagbalabo mata eh. Kung may maling ng under program appropriation, dapat alam niya ito o may pananagutan siya dahil sakop ito ng kanyang tungkulin. Kaya nga dapat imbitahan din to si Pangandaman eh. Pansinin nyo, bakit nanahimik yan nung panahon na naglalabasan na yung mga nag-uusbungan na yung mga flood control project, yung mga pera na yan, yung mga unprogram na yan. Bakit siya nanahimik? Dapat ito ang tinatanong. Paano na-release yung pera na yan kung hindi tama yung pag-asikaso ng unprogram? Diba? May nagsasabi rin na, ito sabi dito, hindi niya napigilan ang pagdagdag ng unprogram sa Kongreso. Ipinagtanggol pa niya ang legal at hindi pork barrel ang under program. Unprogram appropriation. So, alam ko, pinatawag to para sinasabi, hindi to pork barrel para may gumanon siya. Ang issue ng PhilHealth, ito. PDIC, ito, maganda to. Ang PhilHealth, ang PDIC naman, 117 billion para punuan ang UA na umaabot ng mahigit 200 billion. Sinasabi ng kritiko na ito raw ay pagkuha ng reverse funds ng GOCCs para pondohan ang unprogram. Putang ina, hindi pa sila nakontento doon sa unprogram na nandun na. So sa reserve funds, hindi pa sila nakontento, kumuha pa sila doon sa reserve funds ng PhilHealth at inilagay doon sa, which is bawal na bawal. Nasa constitution niya na hindi kayo pwedeng maglipat sa isang ahensya at ililipat sa national budget para dyan sa program na yan. Diba? Hindi po pwede yun. Nasa constitution yun. At alam nyo yan, mga gago. Ayon sa pahayag, 731 billion ang under program appropriation sa 2024. Mas mataas kaysa sa original na proposal. 141 billion mula 2023 hanggang 2024 ay inilabas para sa flood control. Putang inang laki, no? Gago. Tinatayang 3.4 trillion ang umano'y kabuuang nawala dahil sa manipulasyon ng budget sa loob ng 3 taon.
Ang tindi, trilyon ang pera nawawala sa bayan. Putang ina, isipin mo yung trilyon, mga pare. Isipin niyo si Kulaong. Parang ganyan ang pera ni Kulaong, trilyon. Putang ina, trilyonaryo yan. Oh, ano ang panawagan ng mga kritiko? Pananagutin ang may responsibilidad, ilandad ang buong pondo, mabawi ang mga nawawalang pera, iwasan ang pagbalik ng sistema ng pork barrel. Putang ina talaga. Pag nakikita ko, pag naiisip ko yung mga pera na to, mga pare, putang ina, tax natin to, binabawasan tayo ng 12% na tax para sa bawat pagkain binibili natin, putang ina, yung value added tax, di ba? Tapos meron pang yung income tax. Puta, mapapailing ka na lang, tapos ninanakaw lang ng mga to. Okay sana magbayad. Alam nyo, hindi naman natin kalaban yan. Tangin to ni Recto eh. Isa rin tong gago na to eh. Ayaw mo nang mautusan, putang ina mo, tapos ayaw mo pang batikos, gago ka. O, ano ka rin pala, kupal ka, magnanakaw ka rin. Simpleng hindi magnanakaw yan, si Recto. Ang inang yan. Okay, dito tayo. Mahalagang tandaan. Ang mga ito ay mga aligasyon at kritisismo. Ang anumang pananagutan ay kailangan pa ring imbestigahan, patunayan sa korte, dumaan sa legal process. Kailangan tong sagutin ni Pangandaman. Patawag dapat si Pangandaman dyan. So, this is the summary natin to. Ang paglobo at paggamit ng unprogram nakakagulat. Ang ina, lumobo talaga. Putya, hindi pa sila nakontento doon sa nakalagay doon. Kumuha pa sila doon sa reserve funds ng PhilHealth at doon sa PDIC. 'Di ba? Ang ina, parang ito yung pinalitan, yung unprogram appropriation, ito yung pinakabagong o makabagong pork barrel. Na kahit itanggi nila ng itanggi, mga pare, hindi mawawala o hindi nila malilito ang mga Pilipino na ito ay putang ina pork barrel din yan. So putang ina, dapat ito mga pare panagutan ng mga opisyal na to na putang ina, ito yung may hawak ng pondo kung bakit nare-release yan. Hindi lang ito dapat panagutin, pati yan si Romualdez tsaka Marcos na putang ina sila. Under kay Bongbong Marcos. Putang ina, nangyari lahat ng mga katarantaduhan na to. Hindi mo alam? Imposibleng hindi mo alam, gago. Ay nako, ako na lang, putang ina talaga. Kawawa ang Pilipinas sa mga hayop na to. O, dito tayo kay Soto, putang ina to ni Soto. Naalala niyo yung pinagsasabi ni Soto pagpatungkol dyan sa sa korte, yung bibigay ng korte ng unconstitutional daw yung ginawa sa impeachment o yung article of impeachment ni BP Sara. Di ba nagsalita siya na mga yan. Mali daw yung ginawa ng Korte Suprema, hindi daw tama. Binabago daw nila. O putang ina ngayon. May mga concern tayo mga abogado, mga kilala natin na magrereklamo dito kay Soto. Yan, sana ma-ethics yung hayop na yan. Para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary. Naghain ng petition for indirect contempt laban kay Senate President Vicente Tito Soto III ang isang grupo ng mga abogado sa Supreme Court ngayong hapon. Kabilang narito si Attorney Ferdinand Topacio at Vice Mayor Harold Respicio. Kaugnay ito ng mga pahayag o kritisismo ni SP Soto laban sa Korte Suprema matapos na pagtibayin ang pagdeklarang unconstitutional sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara. Kasi nga mga pare, ito ano ko sa inyo, kasi parang ang pinapalabas ni Soto dito dahil sinasabi niyang mali ang desisyon ng Supreme Court o ng mga judge dyan sa Supreme Court, yung mga abogado dyan, parang pinibigyan niya ng doubt yung mga Pilipino na huwag magtiwala dito sa Supreme Court. 'Di ba? Na hindi naman po pwede. Puta, Supreme na nga yan eh. Mas-Supreme ka pa ba dyan? Dapat sa'yo Supreme President Soto. Hindi dapat sa'yo Senate President. Supreme President, mas Supreme ka pa dyan sa Supreme Court. Ang ilan to, abogado ka ba? Abogado ka, sir? Doon nga, tanong nga lang ng mga tao dyan eh. Abogado ka ba? Bakit ka parang mas magaling ka pa dyan sa mga abogadong nagsunog ng kilay para dyan sa profesyon nila? Putang ina, ikaw nag-achichi ka lang. Tapos sasabihin mo mas magaling ka? Gago mo pala. Kinang ina ka. Oh. Kaya nga itong mga abogado na to, syempre bilang isang alagad ng korte, itong sila Attorney Respicio, sila diyan si Attorney Topacio, putya, hindi pwedeng babuyin ang pinapangalagaan namin, ang Supreme Court. Hindi po pwedeng baguhin niya bilang alagad ng batas, bilang alagad ng korte,
bilang tagapag-implement ng batas, hindi mo pwedeng ibabuyin yan. Putya, nagbibigay ka nga ng ibang thinking dun sa mga taong, lalo na dun sa mga Pilipino na hindi nakakaintindi sa diskarte ng Supreme Court o dyan sa profesyon ng Supreme Court. Diba? Hindi natin maiiwasan yan, mga pare, na mag-isip sila, ay, tayo magtiwala sa Supreme Court, na hindi naman po pwede yun. Kaya nga, ngayon, ang gusto nilang mangyari dito kay Soto, tama, indirect contempt. Tapos ma-ethics pa yan. Which is tama yung ginawa nila. Putang ina, hindi naman po pwede yung maggaganyan kasi sigaw ka ng pa-interview na sasabihin mo mali yung Supreme Court. Duterte. Ayon sa mga petitioner, pinasasama nito ang kredibilidad ng hukuman sa mata ng taong bayan. Kaya sinasabi ko, di ba? Parang inamenda ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber. Gago, di ba? Kasi nga, unang-una, mga pare, hindi ko naman sinasabing na okay lang na ordinaryong senador ka na magsabi ka dyan. Putya, ikaw ang nakaupong SP Ikaw ang Senate President Kaya batang ina, lahat ng sasabihin mo, lahat ng babanggitin mo, medyo damay yung buong Senado. Dahil sa mga statement mo, putang ina, mali ka na. Sabihin mo, binabago yung rules, hindi tama yung desisyon, anong kagaguhan yan? Kaya tama yung ginawa nitong mga abogado na to na magsampa ng magreklamo ng indirect contempt. Putang ina. Alam nyo, wala talaga nung umupo tong dalawang to. Tignan nyo, nung umupo siyan si Soto, tsaka yan si Lacson dyan sa Blue Ribbon, tsaka yan bilang Senate President si Soto. Putang ina, nagkagulo niya dyan sa Senado. Nabababoy. Putang ina, ang ganda na nung panahon ni Senator Chis, ni Marcoleta, Senator Marcoleta, okay na, dumadaloy, gumaganda yung atake. Anong umupo tong dalawang to, parang naging naging Congress na yung Senate. Putang ina, naging clown ang mga tao dyan. Ng ating Kongreso. First, maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in Supreme Court. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Parang ang pinapakita dito ni Soto dahil sinasabi niyang mali o yung hindi tama o binabago ng Supreme Court ang rules, pinapakita niya o pinapahiwatig niya sa mga Pilipino na hindi tayo dapat magtiwala sa Supreme Court kasi bubago nila. Yun yung mali na hindi dapat gawin ng isang Senate President. Unang-una, Senate President ka pa man din. Kahit hindi ka naman dapat nandyan. Tapos sasabihin niya, matagal na ako dito kaya alam ko na yung patsikot ng Senado. Putang ina, matagal ka na dyan. Bakit gunggong ka pa rin? Diba? Tagal mong gunggong. Hayop Being the final arbiter of the interpretation of the Constitution and the law. Binigyang diin ng mga petitioner hindi nararapat ang mga pahayag ni SP Soto bilang pinuno ng Senado. Bilang kaparehong sangay ng gobyerno, nararapat anilang igalang ang desisyon ng mataas na hukuman. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. Puta, dinaig ka pa ni Lito Lapid, Soto Nakina si Lito Lapid nagsalita nung nag-convene na yung, 'di ba, yung nag-convene ng impeachment court na yung Senate, 'di ba? Si Lito Lapid na kung ano yung sabihin, kung ano yung desisyon ng Supreme Court, susundin ko 'yan dahil Supreme Court 'yan, 'di ba? Please, puki ng ina mo, panis ka kay Lito Lapid yan. Partida, hindi pa nagsasalita. Tinarget niya yung ponente. Samantala sa mensahe ni SP Soto, sinabi niya na hinihintay pa niya ang kopya ng reklamo mula sa korte. Ayon pa sa grupo ni Attorney Topacio, maghahain din sila ng ethics complaint laban kay SP Soto, kaugnay ng mga pahayag nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Yan si Soto, dapat mawala na yan bilang SP. Putang ina, nakakahiya yung nakakahiya yung Senate dahil ang daming pwedeng maging andyan. Senate President, wag lang si Risa, tsaka yung mga si Kiko, putang ina, walang alam yun. Si Bam, tahimik lang. Hindi pwede, dapat yung Senate President natin dyan, medyo, alam mo, matapang, abogado, may alam talaga, hindi yung nag-aalam-alaman lang, kagaya ni Kiko, matching.
na anak ng puta, kala mo gago eh. Walang alam yun. Tangina, nagmamagaling lang yun. Para ano, para kunyari, matapang sila. Putya, pag nagkagerap, tapos umalis kayo ng Pilipinas, pukin ng ina nyo, babatuhin kayo talaga. Pag nakita ko kayo, gago kayo. Kasi, inaano nila eh, pinoprovoke nila eh. Putang ina, pag yan, yung China na yan, pumalag sa atin yan, nilabanan tayo. Tapos, sinong mamamatay? Sinong frontliner? Yung mga sundalo. Putang ina kayo mga senador. Nasaan kayo? Baka lumipad kayo bigla. Lalo ka na, Kiko. Inang-ina mo, baka sa suntukan, di ka pa manalo, taka ka. Hindi, di ba? Putang ina, yung mga sundalo, ang masasakripisyo, pag naggera tayo, lumaban tayo ng gera o nakipaggera ang China sa atin. Putang ina, sila ang kawawa, hindi yung mga senador na maiingay na to. Ito si Risa Ontiveros, pukin ng inang yan. Tandaan nyo to ha, putang ina, pag kayo nawala, naggera ng Pilipinas sa China, ginera tayo ng China, pag kayo lumipad, pukin na, babatuhin talaga kayo. Babatuhin ko kayo ng tae, pukin ng ina ninyo. Totoo, nagigil ako sa mga katarantaduan ito eh. Putang ina, lahat tayo lalaban dyan. Dami ng walang utak talaga eh. Anyway mga pare, kung ano nyo yung ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Paring RJ sa Facebook page, Paring RJ TV sa YouTube, at Paring RJ Banatero sa TikTok. Huwag nyo kakalimutan Vox Populi every Saturday, 6 to 8 p.m. At SMNI DZR 1026. O yan ha, maraming salamat mga pare, pasensya na at medyo natatagalan ng ating mga videos. Syempre, busy rin tayo. Pero tatry natin araw-araw yan. Kung maaari nga, twice a day eh. Kung kakayanin ng natin eh. Anyway, maraming salamat mga pare. Huwag kalimutang mag-subscribe o kung may time pa kayo, kung gusto nyo talagang mag-support dito sa ating channel, pwede join. Andyan yung mga join natin. Pwede tayo mag-join dito sa ating channel. Exclusive yan. Alam ko may monthly yan, pero hindi naman ganun kalaki. Pero kung gusto nyo makasupport o sumuporta dito sa ating channel, kung wala naman kayong, hindi nyo naman kaya mag-join, pwede naman po kayong mag-share at mag-likes lang. Mahalaga na yan yung likes tsaka share ninyo. Kasi dyan na sinishare o dyan tayo pumapasok sa algorithm ng YouTube. O kung wala talaga, share, like, manood lang tayo. Huwag natin skip yung ads para magtuloy-tuloy ang ating channel. Dahil dyan tayo ginaganahan sa mga share ninyo. Maraming salamat mga pare at asahan nyo tuloy ang bibigay ng tamang balita o tamang mahalaga o hindi fake news itong channel natin, yung Paring RJ TV. Hindi tayo papayag na kainin tayo ng sistema dito sa lipunan. Kahit ginigipit na ang Banateros, tuloy-tuloy lang ang laban. Walang iwanan, walang sukuan to, hanggang dulo na to mga pare. Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.